septic tank. And then baka mamayang tanghali pa daw matapos. Yung po mga so mag-overflow 2x6 yung pinaka-pre dito, color combination itong kanyang facades. Possible na gumalaw po yan pagka malakas yung hangin, lalo na pagka may pero dito na lahat yung mga gamit para secure na, hindi po nila mapapasok basta-basta dahil kailangan yung verticals yan. Taon kanini ilan kayo? 6? Isa pa, isang chainsaw para dalawang chainsaw kailangan nila dito. Shoutout nga pala kay po sa Noel. So yung mga gustong naghahanap ng yung isa sa owner po to. Ayan, isa na to kung saan po sumisikat yung araw. Partition niya dito, wall part. Meron din siyang utility area doon. Good morning. Ayan mga boss, another day. So, another build. So, for today's video, project update tayo dito sa 10 unit commercial store project, tapos sa Lakeshore project, and then dito sa 3 unit apartment. Ayan, dito lang po tayo sa Pampanga. Shoutout nga po pala kay boss Pedro Roque. Ayan, taga-Arayat po yan, taga San Antonio yata siya. Ayan, shoutout po. Matagal na siyang manonood sa atin. Ayan, pinapa-shout out niya sina Ima. Ayan, pinapa-shoutout niya si Ima niya. Shoutout din daw kay Karen, pinsan niya. Kay Karen. Ayan, shoutout din sa Manalo family. Manalo family kay Kong Pila, kay Kong Roding, kay Achintak, kay Kong Efren Manalo, kay Kong Boy, kay Chingjing, kay Kong Tony. Ayan, shoutout po sa inyo sa Panalo family. Nasa Ontario, Canada si boss Pedro Roque. Ayan, shoutout po. So ayan mga boss, samahan niyo po ko ngayong araw dito sa tatlong proyekto na to. Let's go! Dadala tayo ng sa Lakeshore. Kailangan daw po nila ng swivel clamp. Ayan, swivel clamp to. Clamp po ito sa scaffolding sa mga tubo. Kadandad. Siguro mauuna tayo sa sa Lakeshore, and then sa sa 10 unit San Fernando, tapos huli tayo dito sa sa Arayat pa uwi dahil kailangan nila ngayon to, kailangan nilang maaga doon to. Marami po dito yan, mga swivel clamp, mga clamp. Tanong ko ngayon, okay na siguro to. Hindi ko pa masyado mapersa yung likod ko. Medyo sumasakit pa. Yung isang sasakyan pala, si Hero, pinapagawa po dahil mayroong mga parts na kailangan palitan. Nasa 5 taon na po yun si Hero H100. Nasa Manila ngayon pinapagawa ni Bayaw. So baka mamaya pa raw tanghali matatapos. Kaya ako lang mag-isa yung mga biyahe ngayon. Gusto na tayo ng kaway. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Lakeshore.
ongoing po yung preparasyon nila sa beam, sa second floor. Yan natin kung kailan tayo makakapag-boost dito. Tapos ma-order din na rin natin yung yung steel deck. Steel decking po yung yan. Gagamitin namin sa slab support. Nandito na tayo, kape muna tayo. Tapos check ko yung plano. Bali yung bahay na to mga boss, dalawa yung septic tank namin dito. Dalawa yung septic tank. Ang location nito, isa sa garage, isa dito sa may lanay. Septic tank. Nasaan na ba yan? Ayan yung aming house plan na sinusunod. Mga schedule ng mga window and doors. Ayan. Doors and windows. Ano yung ayan. Nigel or Liza? Ayun yung isa. Sa garage ito sa may lanay. Check natin mamaya. Dalawa po yung septic tank nitong bahay na to. So matawag si engineer. Ayan mga boss, balik tayo dito sa ating ine-check. Kasi isang septic tank, which is ito yung sa garahe, tapos isa dito. Ayan, inaano na po nila to, ginagawa na nila dito sa doon. Ito yung isometric sewage layout, second floor, and then yun sa buo na yan, ground floor. Check natin. Kape muna tayo. Ayan, isang septic tank. Reparasyon. Yun o. In order na rin namin yung dito mga boss, yung steel deck. Yan si Foreman. Ang steel decking natin dito, kung saan yung short span, yun yung kanyang cut. For example ito, ang pinaka short span niya isa pa ganyan. So hindi po pa ganyan yung orientation niya, so pa ganyan po yung steel deck. Pagka pa ganyan, matibay po yung steel decking. Ayan, tulad niyan. Kung saan po siya maiksi, dun po yung niya, pinaka cut niya. Yan, ito naman kasi dito, ano po yan, high ceiling. High ceiling niya, walang slab, open below. Tapos yun yung hagdanan, na-layout na rin pala. Ayan, ayun yung hagdanan. Yung isa na rin po nilang i-pormahan. Yan, isa papanig, tapos mid landing, then papanig sa taas. Tapos dito may bintana po dyan yan hanggang taas. Dito rin may bintana dyan, 3. Ayan, hindi po doon yung kanyang doon po yung main door niya. Ayan, kung saan nakatayo si Kuya Mar. Doon yung main door. Tapos porch. Tapos ito yung garahe. Yung garahe niya, silipin natin. Ito yung garahe. Tapos yun yung isang septic tank. 2. Tapos ito dirty kitchen. And then maid's room. Pantry yata ito kung di ako nagkakamali. So dito rin yung kanyang dito rin yung panel board. Ano yung ating mga conduit pipe. Ano rin po ito makapal. Meltex.
height niya is 20 mm by 2.2 mm. Ginamit nating PVC orange para sa electrical. Nakumpleto na yung mga siding ng beam, so pwede nang ilatag yung ating steel deck. Tapos lalagyan siya ng support, soaring jack, tapos mga ano, tubo, garahe. Hapit na tayong magbuhos. Tapos yung buhos po dito mga boss, ang mga gagamitin namin dito sa ready mix. Nigel Ordoleza. Tumatawag na naman si engineer. Mga boss, hindi na po tayo magtatagal. Meron silang ano, meron tayong kailangan dalhin sa ano, dito sa Kalulot. Meron po sila pinabibili. Wala po kasi si Bayaw. Tulad ng sabi ko kanina, pinagawa po yung sasakyan nasa Maynila. Baka mamayang tanghali pa daw matapos. Yung po mga kailangan palitan, pinapalitan ko na po para isa nang gawa na lang. Medyo ano na rin po kasi si Hero, 5 years na, may edad na rin. Sulit na sulit po siya simula nung nabili natin siya, Hero, yung H100. So para kondisyon lagi yung ating sasakyan, pinaayos ko na sa expert po sa mga Hyundai na H100 talaga yung pinagdalhan niya. Nandito na tayo dito po sa 10 unit commercial stall project. Ayan na, nag-start na rin parang mag-install po ng roll-up door dito. Ayan, tapos meron na rin mga pintor dito. Mag-start na rin silang magmasilya. Ayan, bumili ako ng mga pintura. Kailangan nila pala dito pintura. Merienda, merienda. Break time. Ay, yan ako pala yung kaya nung isda ko to. Bumili ako ng ano, super worm. Kaya nung aking alagang isda. Ito, masarap to. Try me, Jay. Super worm. Pagkain ng aking alagang Oscar, tsaka yung flower horn. Ayan, paborito nila to. Pwede rin pamadus din, panapan. Paborito ng dalag to. Ay lang, piso isa niyan. Piso isa. Ayan na, roll up installation. Sa tansya ko mga boss, matatapos nila hanggang bukas siguro. Halos naka-ready na pala, nakalagay na yung mga ano nila, mga frame. Tapos takip na lang po yan. So mamaya pag-usapan natin kung magkano po yung magkano po yung total cost nitong roll up 10 unit commercial stall. And tapos ito na yung septic tank, lalim, lubog yung tao. Maluwang po ito hanggang dito, halos nasa 6 meters yata to. Tapos meron pa isa ron, meron pa isa, dalawa po yan. Malaki po yan, gawa na meron po kasi siyang kasamang meron siyang kasamang cistern tank. Cistern tank yung po yung kung saan po pupunta yung tubig galing sa sa lababo. Wala pa po kasi dito mga boss, wala pang drainage, so kailangan muna namin gumawa ng cistern tank for the meantime habang hindi pa po nagagawa yung drainage dito. So yan, cistern tank. Tapos meron siyang overflow. Yung overflow po yung pagka napuno, so mag-overflow. Tapos iabang na rin namin connected dun sa may connected siya sa may drainage. Pagka ginawa na yung drainage, so ko-connect na po siya ron. Ayun na, tapos pinipinturahan na rin po yung yung steel frame nitong pinaka canopy rito. Napaka po niyan, napakahaba po yan, 6 feet or 1.8 po yan.
Tapos lalagyan pa po ng sagrad. Sagrad yun po yung nakapa ganyan, naka 45. Panagdagang suporta. Although matibay po siya, lalo na yung ginamit namin ngayon dito, pinaka frame niya is a C-channel bar na 2x6. Yung pinaka frame niya. Kung mapapansin niyo, meron siyang profile sa harapan. Yung pong pagkalagay ng C-channel bar, yung orientation niya is paganyan, nakapayo. Kaya meron siyang profile dyan. Tapos sa original plan nito mga boss, ang shade nito or yung kanyang pinakabubong is polycarbonate sa original plan. Pero nag-change plan po kami or nag-change order kami ni client dito. Ang lalagay na lang namin dito is rib type na long span, kulay gray. Tapos yung bakal black. Sa kulay naman nito sa labas, wala pa po kaming final ni client. Pag-uusapan pa ang kulay nito, color combination itong kanyang facades. Ayan. Tapos pagka natapos na po yung roll up mga boss, pwede na tayong tapusin yung mga wiring sa loob. Ano na po kasi secure na, so may lalak na natin yan, wala nang makakapasok dyan. Kahit dun sa likod wala po silang papasukan dahil meron pong security grills doon na napakatibay na nilagay namin. So para maiwasan din yung kawalan tayo dito sa project. Ang ganda na, oh. Ang ganda. Lalo na pagka na-open po ito. Ayun po yung daan, oh. Taas ko yung camera. Ayan. Yung kalsada siguro sa tansya ko nasa 3 meters pa yung ano niya, yung luwang niya simula doon sa road. Ayun. Nasa 3 metro pa siguro yan. Tapos ito nasa ano yata to? Nasa 8 meters yata to. Magkaka-step pa po ito sa harapan. Isang step. Tapos yun na yung pinaka-slope papunta rito sa kalsada. Yun ang ano lang lalagay nila dito, sagrad. Bale dito sa harapan naglalagay kami tatlo, one doon sa dito sa kanto, tapos sa gitna, tapos to doon kasi kukonek na siya doon, wala na siya doon. Doon na lang sa taas yung kanyang sagrad. Sa dalawa, tatlo doon, hindi na lalagyan doon dahil matibay na po ron. Meron na siyang support doon sa may sa may wall. Parang dagang tibay po, para po matibay ang canopy na yan, lalo na nakahang siya. So kailangan natin lagyan ng support, lalo na pagka malakas yung hangin. Possible na gumalaw po yan pagka malakas yung hangin, lalo na pagka may bagyo. Although matibay naman siya, materials pa lang yan mga boss ang ginamit namin dyan. Yun, 2x6 nga itong pinaka-frame niya, tapos 2x4, tapos 2x2 kung saan po i-screw or yung ipapatong yung bubong or yung long span. Ay, yan yung materials niya. Tapos yung pinaka nakadikit niya sa wall or nakapasok niya sa wall is 2x4 na C-channel bar din po yan, na welded siya dun sa mga bakal nitong wall. Kaya napakatibay, tapos naipit pa siya na plastering. Kaya napakatibay niyan. Titibayin natin para all goods. Ayan. Ayun pa lang gustong magana mga boss, kung gusto nyo pong or yung naghahanap ng roll up na installer. So ipa-flash ko sa screen yung pong contact ko dito. Yan, pag-usapan pala natin kung magkano po itong roll up. So 10 unit ang kontrata po nila dito is 10 unit na roll up, 4 meters ang lapad niyan. Tapos nasa 2.6 yata yung taas nito, nasa 175,000. So 175,000 i-ano natin, divide natin sa 10. So nasa 17,500 kada unit ang price niya. Marami pong nag-quote. So siya po yung pinakamura. So sa kanya ko binigay. Siyempre kung saan mura, sa kanya natin bibigay. Tapos sa same materials din naman yung ginamit. So ayan, kung gusto niyo pong naghahanap kayo ng roll up installer. So I recommend ko po siya. Ayan, naka-flash po sa screen yung kanyang FB account or FB page. Roll up.
Grabe, laki nitong ano, septic tank. Tapos magkaka-partition po yan. Digestive chamber, tapos lynching chamber number 1, lynching chamber number 2, tapos lynching chamber number 3. Ayun na, nag-ano na sila, nag-skim coat na, nagmamasilya na. Electrical, nakabang na rin yung mga electrical. So yun na lang po yung hindi na ano dito, yung pinaka main natatakbo dun sa dulo dun sa first unit. Yan doon po yung location ng mga meter namin. Doon yung magiging meter base. Meter base, ito yung roll up ko. Makapal. Ayan, ito po yung mga roll up. Ito yung pinaka walkway o hallway nya. Tapos step. Ayan, dito pala sila nagbabaraks for the meantime. Dahil yun nga, tulad ng sabi ko mga boss, pagka po i-roll up na to, pagigiba ko na tong bakod na to. Pero lalagyan pa natin ng ano syempre, ng bakod dyan. Pero ano na lang, blue sack na lang. Yan, para dito na lahat yung mga gamit para secure na. Ulam nila. Ulam for today, wow, pakpak. Tapos ito pala, steel door to mga boss, yung pong dito sa may ano, utility area or service area. Ayan. Tapos yun yung sinasabi kong grills. Ayan o, ba? Ibay niyan. Masinsin po yan. So ginawa namin masinsin para if ever na gusto nilang lagariin yan, hindi sila basta-basta makakapasok dyan or kahit isa lang lagariin nila dyan, hindi po nila mapapasok basta-basta dahil kailangan nila magbutas na malaki dyan. Pero biruin yung lalagariin mo yan isa-isa, solid ano po yan, solid solid meta ay ano, solid yan na square bar na 12mm. So kahit lagariin nila yan, aabutin sila umaga bago sila makapasok dyan. Cedar na gagamitan nila ng ano, ng grinder. Yan lang. Mahirapan po silang pasukin to. Yan. Ganun din dito, lahat po yan meron pong ano yan, meron pong security grills yan. Ayan o, diba? So yung unit 4 meters by 8 meters. Tapos ito yung CR. Yung CR pala nito, nakatiles po ito ng 5 feet. Tapos yung ceiling isa na. Tapos itong flooring nya is ano, smooth finish lang po yan, hindi po tiles. So nasa uupa na kung gusto nilang ipa-tiles. Metal to, metal door. Tibay po yan, yung lababo. Lalaki mo na sa ano Oh, shoutout kay tatay oh. sa ano na sir oh. Oo. Ayan po sila po yung installer. Lalaki mo na dito. Ayan po yung mga roll up oh. 10. Sa tansya ko siguro hanggang bukas. Pagka kasi na ganyan, mabilis na lang yan, takip na lang. Tapos lock sa ilalim. Meron pa isang septic tank doon. Yung first unit. Ano sila na again? Presko. Malamig tong ano. Itong mga unit mga boss, meron po kasing ano yan, isolation. Kaya malamig.
Naiahon na pala itong ano. Ang saan eh? Ito kamuting kahoy. Naiahon na nila oh. Pero kailangan ng ano dito chainsaw para maputol-putol. Para po matanggal to kasi hindi nila kaya buhatin ito. Mabigat po ito. Ilan kayong may naon kanina eh? Ilan kayo? 6. Yan, tapos ito na po yung ano, ito pinakaposte para sa ating service trap. Ayan na siya. Tapos may ano dito. May wall dyan. Dito po kasi yung location ng ano ng yun, tulad na sabi ko yung mga metro dito. Kasi sa location na yun, tapos yung metro ng tubig doon. Ito lang yung tinatanggal namin ano. Kamote. Kamoting kahoy. Kamoting dutong, saan mo yun eh? Tinaw chainsaw. Yung chainsaw kasi nasa ano, yung isang chainsaw nasa Bulacan. Ginagamit nila doon. Yung kasing ano din doon sa Palok. So tingnan natin kung ano, titingin tayo ng isa pa. Isang chainsaw para dalawang chainsaw. Kailangan nila dito. Mga boss, kung naghahanap po kayo ng ano, ng roll-up installer, so may recommend ko po sila. Yung plus ko sa screen, yung FB account ni ano. Ano pangalan niyo? Diana Rose, ayan. Yung installer. Shoutout nga pala kay ano, boss Noel Lustre. Yan, shoutout boss. Shoutout madam. Shout out, Noel! Arnie, boss, sa'yo ka-idol mo, ha? Boss Rex. Yan ba tomorrow daw, hapon. Matatapos nila. Okay, ayan mga boss, let's go. Meron pa tayong pupuntahan. Saan naman po tayo? Sa Arayat. Sa Arayat project. Ayan mga boss, nandito na tayo sa 3 unit po. 3 unit apartment. Yun o. Ayan, start na po yung roofing. Tapos ongoing yung pag-plastering po nila. Finishing. Nasa finishing na po tayo. Medyo nagtagal po yung ating ano, yung aking in-order na door jam. Hanggang ngayon di pa dumating. So hopefully this week sana makapag-deliver na po yung ating supplier ng door jam para po maisabay yung mga kailangan maisabay. Ayan, tulad doon, tapos na sila sa plastering doon, wala pa yung door jam. Medyo maano po kasi, mahirap po kasi yung kahoy na yakal. Ayan. Pero tingnan natin, baka this week dumating na yun para ma-install na rin. Ayan mga boss, roofing na. Nakabubong na yan, kalinisan na yung harapan, tapos pintura na. So yan. Shoutout kay chef tsaka kay madam. Ano po yung inyong ano na building. Ayan, 3 unit apartment. Ito po yung mga unit na to, still available pa po yan, wala pa po ano dyan, naka-reserve. So yung mga gustong naghahanap ng apartment dito sa Arayat, so available po itong tatlong unit na to. Yung isa sa owner po to. Ayan, isa na to. Laki. Ang laki, lumitaw po siya malaki. Ngayon ano na, tapos na yung kanyang structure. Ayan, pinipinturahan na rin yung mga roof framing, mga steel frame pala. Ayan, meron po siyang fire separation. Every unit may fire separation po yan. Ayan, 0.8 yung height nun, simula dun sa roof, 0.8 or 80 cm yung fire separation nya. Saka yung firewall nya dun sa dulo. Hindi ko may angat dito. Dito yung hamba. 210 po ito standard height ng door. Ito po mga unit nito sa standard finish.
Tapos sa taas. Plastering na sa taas. Kana bubuo na po ito, presko na. Presko na dito. Pagka ganitong oras, malilim na po dito, gawa nandun na po yung araw. Pagka umaga, dito naman sa Aslagan. Ayan, Aslagan. Ito, ang tawag dito sa place na to, Aslagan. Or sa ano, kung saan po sumisikat yung araw, Aslagan, sa Kapampangan. Ay, Mount Karaya ito. Tapos dito sa taas, 2 kwarto to. Pali yung magiging partition nya dito, wall partition, drywall. Lababo, CR. Mga architect, si Architect Jello. Ito po yung nag-ano dito, supervise. Ay, dito pala si Poging Master din. Siya po yung nagpipintura sa mga bakal. Tulad dyan, napinturahan po yan. Epoxy primer, bago natin sarahan, bago mag-isami. Mas maganda po may primer po para tumagal din yung ano ng bakal lifespan. Minsan kasi pagka nangangalawang pagka walang primer. Ito na yung CR. CR, maluwang din yung CR nya, malaki din. So yung dito mga boss, hindi na po umangat to. Dito, bubong na po dito yan. So dito yung kanyang downspout. Meron tayong catch basin dyan, storm drainage. Ay, tigil mo. Ang ganda ba naman ng boses mo, parang ano. Siya. Ito yung sa owner. Yan, dito po may CR po sa taas yan. Kaya meron siyang linya ng ano dyan, ng pipe na tubo. Parik tayo. Meron na tayong papanikan. Ito yung access niya. Ito, ilalagay namin dito is wood planks, mahogany wood planks. Ayan, wala pa tayong access dito. Doon sila dumadaan sa ano, sa harapan, may hagdanan doon na ano, temporary. Ito kasi high ceiling na po ito. Maganda to pagka nag-isami ito. Biro nyo, ang ganda no, kisami nito. Ang ganda dun sa may area na yun. Tapos meron yata siyang window dito eh. So maliwanag po ito pagka ano, dahil nga meron siyang dito skylight, pinaka window dyan. Ganda nito. Tapos ito yung kanyang kitchen. Dito open space na po yan. May CR siya ron. Meron din siyang utility area doon or service area. Tapos ito yung garage, one car garage. Kasya po rito. Kahit pick up ko kakasya rito. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Ayan, medyo maaga po tayong nakauwi ngayon. Yun o, ganda ng view dito sa likod. Malawak na bukiran.
So, ayan na mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Maraming salamat po muli sa inyo. Walang sawang suporta dito sa ating channel. So, kita-kita po tayo bukas sa next upload. Alam po. God bless. Ingat.